Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Sa totoo lang, ayaw kong umuwi sa Antique noon. May trabaho ako sa Maynila, bagong-bago pa lang, at ang hirap mag-leave. Pero si Lola Esther ang nag-insist. Kailangan daw kaming magkapatid na pumunta sa libing ng lolo namin. Si Lolo Ben, hindi ko na halos maalala si Lolo Ben, bata pa ako nang huling magkita kami. Pero para kay Lola Esther, mahalaga raw na buo kami sa panahong iyon. Kaya, kahit labag sa loob ko, sumama ako sa kapatid kong si Jonah. 24 ako noon, si Jonah naman 27. Buong buhay namin sa syudad kami, kaya ang biyahe papuntang Antique ay isang malaking adjustment. Walang aircon ang bus, puro alikabok at ang tagal ng biyahe. Pagdating namin sa baryo ng San Roque, gabi na. Madilim na madilim at tanging ang liwanag ng buwan ang gabay namin sa lumang bahay ng lolo at lola namin. Amoy luma, amoy kahoy, amoy lupa. Ang daming alaala ng mga nakaraang henerasyon ang nakakabit sa bawat sulok ng bahay. Ang dami naming kamag-anak na nandoon. Parang piyesta sa dami ng tao. Nagsiksikan kami kung saan-saan natutulog. Sa sala, sa kusina, kahit sa labas may mga nakahilata. Kami ni Jonah, sa lumang kwarto sa itaas kami napunta. Yung kwarto na dati raw kay Lolo Ben at Lola Esther. Kakaiba ang pakiramdam sa kwartong iyon. Parang mabigat ang hangin, parang may nakamasid. Pero pagod kami kaya hindi na namin pinansin. Naglatag na lang kami ng banig sa sahig, tabi ng lumang aparador na puno ng mga lumang gamit. Mabilis kaming nakatulog, sa gitna ng ingay ng mga kamag-anak sa baba, at sa gitna ng lamig ng Antique. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagbago ang kanilang simpleng pagtulog sa lumang bahay, naging isang gabing puno ng pangamba at takot. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Naiihi ako. Tumingin ako sa orasan sa cellphone ko, asado 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang buong bahay. Tanging ang tunog lang ng kuliglig sa labas ang naririnig ko. Pinilit kong gisingin si Jonah. Jonah, gising. Itsan, bakit? Iihi lang ako. Samahan mo naman ako. Ano ka ba, Elara? Malaki ka na. Matulog ka na lang ulit. Ayoko. Ang dilim sa baba. Ikaw na lang. Wala akong energy bumaba. Hindi na ako nakipagtalo. Alam kong mahirap gisingin si Jonah kapag tulog na tulog. Kaya bumaba ako mag-isa, dahan-dahan para hindi ako makagawa ng ingay. Madilim talaga. Kinapa ko ang dingding, hinahanap ang switch ng ilaw, pero hindi ko makita. Kailangan kong dumaan sa sala para makapunta sa banyo. Paglampas ko sa sala, may nakita akong figura. Nakaupo sa isang lumang silya sa sulok. Naka-side view sa akin. Nakatungo. Ang nakita ni Elara ay hindi inaasahan. Isang figura na tila naghihintay, nagpaparamdam ng kakaibang bigat sa gabi. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Nagulat ako. Hindi ko alam kung sino iyon. Sino ang gising pa sa ganitong oras? Lumapit ako ng kaunti, akala ko si Lola Esther, o baka isa sa mga tiyahin ko na hindi makatulog. Lola. Tita. Walang sumagot. Pero parang may narinig akong mahinang pag-ungol. Pinilit kong aninagin ang mukha ng tao. Ang dilim talaga. Lumapit pa ako ng kaunti. Mga 3 hakbang na lang ang layo ko. Doon ko napansin ang kakaiba. Ang balat niya parang nanunuyot. Kulay abo. At ang buhok niya mahaba, nakakalat sa sahig. Parang tuyong damo. Nagulat ako. Hindi ko talaga makilala. Sino po kayo? Hindi pa rin sumasagot. Pero unti-unti, dahan-dahan, itinaas niya ang ulo niya.
Nagulat ako. Hindi ko inasahan ang makikita ko. Ang kanyang mga mata, malalim, walang buhay. Parang dalawang butas sa mukha. Walang puti, puro itim. At ang kanyang bibig, nakabuka ng bahagya, parang hirap huminga. May amoy. Amoy luma. Amoy lupa. Amoy patay. Napatulala ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang lamig ng kamay niya. Parang yelo. Nagkaroon ako ng lakas na magtanong ulit. Sino ka? Doon, dahan-dahan niyang itinuro ang sarili niya. At may narinig akong boses. Malalim, parang bulong, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ben! Ben! Ako si Ben. At doon ako napasigaw. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, pero tumakbo ako pabalik sa kwarto namin. Nadapa ako sa hagdan, pero hindi ko pinansin ang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay makatakas. Pagdating ko sa kwarto, sinara ko ang pinto at nilock. Humihingal ako. Jonah! Jonah, gising! Ano ba, Elara? Bakit ka sumisigaw? Si Lolo Ben. Nakita ko si Lolo Ben. Ano? Anong pinagsasabi mo? Patay na si Lolo. Hindi. Nandoon siya sa sala. Nakaupo. Kakausap niya ako. Sigurado ka ba? Baka nananaginip ka lang. Hindi, Jonah. Tutu. Nakita ko siya. Ang mukha niya. Ang mata niya. Parang patay. Bumangon si Jonah, pero mukhang hindi siya naniniwala sa akin. Pero nakita niya siguro ang takot sa mga mata ko. Sige, kalma ka lang. Baka guni-guni mo lang yan. Sa dami ng iniisip mo sa libing. Hindi, Jonah. Kailangan nating umalis dito. Ano ka ba? Hindi tayo pwedeng umalis. Libing ng lolo natin. Nag-iyak na ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Pinilit akong pakalmahin ni Jonah. Maya-maya, narinig namin ang mahihinang yabag mula sa labas ng kwarto. Palapit ng palapit sa pinto namin. Ano yan? Siya yan. Siya yan, Jonah. Sino? Hindi ako sumagot. Nanginginig ako sa takot. Narinig namin ang paghinto ng yabag sa tapat ng pinto. Parang may humawak sa doorknob. Dahan-dahan, umikot ito. Pero nakalock. Maya-maya, narinig namin ang mahinang pagkalampag sa pinto. Parang may kumakatok. 3 mahihinang katok. May tao ba dyan? Sino yan? Wala pa ring sumasagot. Tapos narinig namin ang boses. Parehong boses na narinig ko sa sala. Malalim, parang bulong. Elara! Jonah! Gising na kayo. Niyakap ko si Jonah ng mahigpit. Pareho kaming nanginginig. Alam naming pareho kung sino ang kumakatok. Si Lolo Ben ang Lolo Ben na 3 taon nang patay. Hindi kami gumalaw. Hindi kami nagsalita. Pinilit naming maging tahimik. Maya-maya, nawala ang tunog ng yabag. Pero hindi kami makatulog. Buong gabi kaming gising, magkayakap, naghihintay ng umaga. Kinabukasan, hindi kami nagsalita tungkol sa nangyari. Nagkunwari kaming walang nangyari. Pero sa loob-loob namin, alam naming pareho ang totoo. Nagmadali kaming umuwi ng Maynila pagkatapos ng libing. Hindi na kami bumalik sa Antique. Hindi na rin namin pinag-usapan ang gabing iyon. Pero hanggang ngayon, kapag nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at may narinig akong katok, hindi ko maiwasang maisip si Lolo Ben ang Lolo Ben na bumisita sa amin. Ang Lolo Ben na hindi alam na patay na siya. Kaya, totoo ba ito o kakang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.